Magandang gabi! Parang gusto kong kumanta. Yeah. And now, the end is near. Nananawagan tayo sa ating mga kapulisan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil alam namin, makikinig kayo sa taong bayan. At alam namin na hindi kayo magsisilbi sa isang bangag na presidente. Kahit anong paliwanag ni Auntie Claire, hindi niya na ito maididinay dahil mismong kapatid niya na ang nagsabi na bangag ang kanyang kapatid, bangag ang ating presidente. Kaya ako'y nananawagan sa mga kapulisan na nakapaligid dito. Alam ko na kayo po ay sumusunod lamang sa utos ng inyong mga nasa taas. Kami po ay ganun din nagpapasalamat sa inyo. Tayo ay kampi-kampi dito. Hindi ang gobyerno ang kaaway namin, kung hindi ang isang bangag na presidente. Kaya sana po sama-sama tayo. At ito ay ating panawagan. Bababa na yan! Bababa na yan! Bababa na yan! Pero bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang ipakilala yung isa sa ating Banaderos vlogger na si Jay Ibarra. Jay, bati ka naman. Kinabati ko kayo lahat dito. At pinabati ko rin si Marcos Jr. Putang ina mo, bumaba ka na. Isama mo, yung asawa mo nga din. Salamat. Umayos ka, Jiggy Bara! Hindi nga ako mamagpure. Anyway, yun lamang po, ako nagpapasalamat sa lahat ng organizer nito. Alam nyo, napakahirap po na mag-organize ng mga ganitong pagtitipon dahil alam niyo naman, kaliwat kanan ang pananakot ng gobyerno. Kaliwat kanan ang demanda. Tulad ko po, kaliwat kanan ang demanda ko po, pero tanda lang natin, kahit ano pa yan, harapin natin yan. Kaya ako'y nagpapasalamat din sa ating mga husgado dahil tinitingnan nila ng tama. Dismiss na po ang kaso ko kay Trillanes. Dismiss na po ang kaso ko kay Torre. Yung apat na kaso ko kay Santicos, mukha namang madidismiss na rin dahil ayaw na umuwi. Isa na lang, Teontiveros na lang. Pero okay lang yan. Dahil alam naman natin, nasa katotohanan tayo, hindi tayo nagsisinungaling, hindi tayo gumagawa ng kwento, tayo ay para sa bayan lang at alam natin naman na madidismiss yan. Gayun pa man, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga kasama natin dito. Lalo-lalo na sa mga retired general. Napakahirap po sa kanila tumayo dahil siguradong kaliwat kanan ang pag-uusig sa kanila pero nanindigan sila sa ating bayan. Alam niyo po, ito lamang po pag pinapanood natin yung mga history na movie natin sa Pilipinas. Diba ho, nakita natin ang pinagdaanan ng mga bayani natin. Ngayon po, napakahirap maghanap ng bayani. At dahil ngayon, na ginawa na po, ako po, alam niyo po ako, nagalit po ako sa mga Marcos. Mula simula, kahit po kay Senator Jaime. Ngunit nagpapasalamat tayo kay Senator Jaime na ginawa niya ang isang matinding sakripisyo na ilaglag ang kapatid niya at sabihin ang katotohanan. Maraming salamat, Senator Jaime. Para sa bayan, tuloy-tuloy natin itong ipaglaban. At alam niyo, marami tayong balita na talagang unti-unti na nag-withdraw ng support ng ating mga uniform personnel. Alam niyo po, lagi niyo lang tatandaan at huwag kakalimutan. Sabi nga nila, yung pag-amin daw ni Zaldico ay timing, tiniming daw ni Zaldico. Hindi po ako naniniwala doon. Ang nag-timing po nito ay walang iba kundi ang Panginoon. Nagsalita si Marcos na 5,500 ang flood control project na success niya. Kinabukasan, binagyo at bumuha.
Panginoon na po ang nagigising sa bawat Pilipino. Kaya nga po, patuloy tayo. Humihingi ako sa inyo ng isang bagay lang. Mapayapa at legal na paraan. Dahil sabi nga nila, sinisisi nila ang Iglesia ni Cristo. Bakit daw kasi nyo ninuklok? Bakit nyo pinayagan itong si Marcos na patugtog sa pagiging presidente? Nakalimutan po ata nila ang Romans 13 verse 1 na nagsasabi, submit to the authority, that in all authority, it comes from God. Ang Diyos po ang nagluklok kay Marcos. Ngunit, hindi kasalanan ng INC o tayo mga nabudol o kung sino man at lalo-lalo na ng Panginoon kung ang isang tao ay naging corrupt. Ang tawag doon, free will. Malayang pumili si Marcos na kesa pagsilbihan kayo at tayo, nagnakaw siya sa ating bayan. Kasalanan niya ito, hindi kasalanan ng mga bumoto. Nagtiwala tayo sa kanya, hindi niya tinupad ito. Kaya napapanahon na para bumaba si Marcos. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you po. Muli, okay. Muli. Sensya kayo, wala ka ng boses. General Bronner, bilisan mo! Marami na mga field commanders mo! Baka umaunahan ka nila na mag-withdraw support. Marami tumatawag sa atin. Marami na papahagwani. Gawin mo na para hindi magkawag-agutan ng mga forces natin. Mag-withdraw ka ng support na mauna! Alam niyo po, hindi po talaga ako political blogger. My real expertise is I'm an applied neuroscience specialist. I specialize in the brain. And I could tell you that a drug addict has no place in national leadership. Because if the brain is compromised, it will make the nation vulnerable. And the consequences will be fatal. So mananawagan din po ako kay General Browner. Because we've met several times. General Browner, I know you are a decent man. We've met several times. You've asked me to develop your mental health resilience and brain optimization program in AFP. And you know, General Browner, that an addict is a threat much more to the entire nation. So please, save us from this man. Protect us. It's Manalo ang Pilipino. Secondly po, tagumpay tayo. kasi, alam niyo po sometimes, ang mga ganito, tayo mga Pilipino, after 2 weeks or 1 week, nakakalimutan na agad natin. Tama po ba? Tama ba? So i-address ko lang po kayo, okay lang? Okay lang. Alright. So guys, alam niyo po sa totoo lang, when I started to write, biglang nakita ko at nabasa ko dun sa mga comments, sabi ng mga tao, sir, ano lang naman ang magagawa namin, ordinaryong tao kami. Wala kaming pera. Pag kami nagsalita, titirahin kami. Dahil powerful sila, mayayaman sila, takot ang mga tao, in other words. Pero alam niyo po ba na itong takot na to is also the same thing that actually feeds corruption in government. Nakuha po ba natin? May corruption, dahil takot tayo. Alright? Now, sundutan po natin ang konting science lang. Meron pong tawag dyan. Ang tawag dyan is learned helplessness. Ano po yung learned helplessness? Ito po yung kapag ang experiment nila, naglagay sila ng aso sa isang kulungan. Tapos, on one side ng kulungan, may shock. Tapos, nilagyan nila ngayon ng isang barrier sa gitna. Nung pinatugtog yung shock, yung aso lulundag sa kabila. At nagulat yung aso kasi may shock din pala sa kabila. Dumaan ang isang week, palundag-lundag yung aso para mag-survive from the shock. Pero alam niyo po ano nangyari after 2 weeks? Tanungin niyo ano? Kahit marinig pa ng aso yung shock, hindi na siya gumagalaw. Kasi umaandar na yung utak ng aso at sinasabi niya, natural na to, ganito na lang talaga to, ito na yung bagong natural sa buhay ko. Learn helplessness. Nangyayari sa mga hayop, but apparently in the Philippines, it's also happening in the Philippines.
People are so disempowered. And in fact, in neuropolitics, tinuturo po yan na gumagawa yung mga gobyerno daw ng mga events para dumating sa punto na overexpose yung mga tao sa abuso to the point that they start accepting it, they complain, but they don't do anything. It's called learned helplessness, my friends. Let me remind you this. Nung bumaha po sa Tino, nakita po natin yung mga videos, tama po ba? And there's one particular video there that gripped my heart. Yung nanay, kasama ng mga anak, nasa bubong sila. Anong sabi ng anak? Mommy, we lost everything. And maybe you have not lost everything in Manila or in Luzon. But guys, realize that you have lost your future because of our corrupt officials. Pero ang pinakamaganda sa sinagot ng nanay, alam nyo ano? Ang sagot ng nanay, huwag kang mag-alala anak, we will have them back again. Ganon din tayo sa Pilipinas. Dapat para tayong mga nanay na pinapaalala natin ang bawat isa. Yes, ninakaw nila lahat. Yes, ito yung ninapastangan nila tayo. But we will have to make a stand. We will take them back. Are you with me on that? Kasi po hindi pa tapos ang laban. And I think of a certain analogy about it. Alam niyo po ba yung story ng Ten Commandments? Tama po ba? Magtatapos ako rito. Diba sa Ten Commandments, may abusive na ruler called Pharaoh. And for hundreds of years, nagkaroon ng 10 plagues. Yung 10 Commandments nangyari. Tama po ba? Tapos nakalabas yung mga tao from Egypt by crossing the Red Sea. Pero hindi yun ang hantungan. Ang totoong hantungan talaga, ang gusto ni Lord, makalabas sila sa Egypt para mapunta sila sa Promised Land. Pero nandun sila sa disyerto dahil sobrang takot sila sa mga higante na nasa Promised Land. Alam niyo kung ano nangyari? Tumagal sila ng 40 years. Everybody listen to me because I think this is important in terms of analogy. 40 years. It took them 40 years to cross the Promised Land. Do you know that the time that the senior Marcos was ousted was exactly 40 years from today? We are now in the 40th year. The battle is not over. It's not just to replace the president. It is for us to pursue our Promised Land. Kasi may destiny ang Pilipinas. Malaki ang plano ng Diyos para sa Pilipinas. Pero hanggat takot tayong lahat, walang mangyayari sa atin. Kaya bago sila na-cross, sabi ni Lord, Joshua 1:9, do not fear, be courageous, for I am with you. Ito ang mga nangyayari ngayon. Si Lord na nagsasabi, I am with you. Ang tanong, are you courageous enough na ipatuloy ang laban hanggang mapunta natin ang Promised Land? But I tell you, there's going to be giants in the Promised Land. So guys, everybody right now, meron akong gusto ipapagawa sa lahat. Is that okay? Pwede ba tumayo lahat ngayon? Everybody right now. Can we all stand? Yung mga nakaupo, pwede mo ba tayo tumayo? Come on, everybody please stand. Just one time. And let's remind ourselves, wala lang sa mga opisyalis natin ang kinabukasan ng Pilipinas, nasa ating mga mamamayan, pero kailangan ang mamamayan matapang, masigasig, not easily swayed. Supposedly dapat tayong lumalaban walang learned helplessness. Are we here? Yeah. So napapagawa ako sa inyo ngayon. Is that okay? I want you right now, everybody, to make your loudest, strongest shout. Lahat ng frustration nyo ilabas nyo na. Lahat ng galit nyo ilabas nyo na. Pero pag sumigaw kayo, huwag kayong sumigaw na desperado. Kasi alam ko, mananalo tayo at sigurado ito. Are we here? Are you ready to make that shout right now? Are you ready to make that shout at the count of 5? Everybody count 5, 4, 3. And I want you to shout longest shout, but also a shout of victory. Galit ka pero sigurado kang mananalo. Can we count down? Everybody, 5, go! 5, 4, 3, 2, 1. Come on, shout! Come on! Shout as if your life depends on it. Shout as if our nation depends on
Tapos ang laban. Haharapin natin ang mga higante in the next few days. But let me just remind you one more. God said, do not be afraid, have courage. For I am with you always. God bless. Amen. Hi! Mayong gabi! Kapitana! To each and every one of us. Bakit kong sinabing it's a gift? Because it's not an accident. There is a plan of God to each and every one of the Filipino people, from Sulod to Apari, from the Philippines to the whole world. Palakpakan natin ang ating tagumpay ng mga Pilipino. Kailangan natin at bangon si Kahapon sa Liwasang Bonifacio, ubos na ang boses ng inyong lingkod dahil magmulan yung inumpisahan ang laban na Bongbong resign. 65 days na ngayon. Naubos na ang boses natin, ang energy natin. Okay lang yun, Kapitana! Okay lang! Lumalakas tayo dahil humingi tayo ng lakas. Ang tanging sandalan natin sa araw na ito, sa oras na ito, ay pasasalamat. Pasasalamat, unang-una, sa lahat ng mga nagbigay ng suporta magmula noong September 13. Kapitana! Mabuhay! United People's Initiative! Palakpakan natin! Ang mga maisog mula Luzon, Visayas, and Mindanao, hanggang mula Pilipinas, hanggang sa iba't ibang bansa na nandun ang mga Pilipino. Kaya ang tanging masasabi ko na lang ng gabing ito, ilang oras na lamang ang ating iniintay. Ilang minuto na lang ang ating iniintay. Dahil pinadala na, dininig na ng Panginoong Diyos ang ating mga dasal. Correct! Tama yan, Kapitana! Kapatid ng ating bangag na Presidente ng Pilipinas at nagsalita na, narinig na ng buong bansang Pilipinas, narinig na ng buong bansa, ng iba't ibang bansa sa buong mundo. Kaya sa araw na ito, maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta mula sa mga hanay ng Iglesia ni Cristo. Nandun sila sa Luneta, GIL, KOGC, at lahat ng mga organisasyon, lahat ng tao, lahat kayo na nandito, napagod, bumiyahe, nagutom. Maraming salamat sa inyo at mabuhay! Mabuhay, Kapitana! Salamat, Kapitana! Magandang gabi po sa inyo lahat! Attorney Mike, pasensya na, nahuli ako. 5 oras po ako nag-drive para makarating po dito. Hindi po pumayag na hindi ako makakarating ngayon. Una po, nag-desisyon sana ako na manunod na lang ako sa cellphone, sa TV, abang ko na lang yung news. Pero nung nadinig ko yung testimonya po ni Congressman Mike Defensor na si Guteza ay nakaditine sa hindi mahalapang lugar. Ang kanyang pamilya ay itinakas na. Nahiya ako sa sarili ko. Sabi ko, ako ito malaya. Tapos uupo ako sa bahay ko, manunood ako.
Samantalang si Gutesa nagpaglaban lang sa katotohanan, nagsabi lang ng totoo. Eto siya ay kinulong, yung pamilya niya nagtatago, nasaan ang katarungan? Yes! At kaya tayo naririto, hindi lang para sa ating mga sarili, kundi para ipaglaban kung ano ang totoo at kung ano ang makatwiran. Noong 1986, nung unang pinatalsik ng mga mamamayan at tatay, itong ating nakaupo ngayon, diyan sa Malacanang. Ako po ay 16 years old lang noon. Gustong-gusto kong pumunta rito, sumali sa EDSA. Pero sinarado po nila yung Bulacan. Walang nakakapasok na sasakyan. Wala naman po akong sasakyan ng panahon na yun. Kaya nanonood lang ako sa TV. Pero ngayon, eto ako. 40 years later, I am now 56 years old. At eto, pinagmamasdan ko. Muling inuulit ang kasaysayan sa ating harapan. Ang revolusyon muling nauulit ng mga mamamayan. At sino ang titindig? Tayo uli, yung mga ordinaryong tao. Kayo ng mga mamamayan. Ang mga retired generals. Ang lahat ng mga tao na narito sa mga probinsya na sumusuporta sa atin. Hindi na natin kakayanin ang 3 taon pa. Bagsak ang dolyar, ang ekonomiya, ang turismo. Lahat ng presyo ng bilihin mahal. Hindi natin kakayanin ito, hindi tayo lalagpas ng 1 taon. Magkakagulo tayong lahat. Ito na ang panahon. Pagamat tayong lahat dito, marami na po nagsuwi kanina umulan. Inabot na tayo ng ulan pero tayo ay nanatili dito. Sapagkat alam natin hindi pa tapos ang laban. Hanggat naririyan pa, nandito tayo. Tama! At lalaban tayo hanggang matapos ito. Noong 1896, nag-umpisa po ang revolusyon ng Pilipinas. Si Andres Bonifacio tumindig sa liwasan, pinunit ang kanyang sedula. Hudyat ng revolusyon ng Pilipinas noon. At sa kanyang pagtataas ng kamay, isinaboy niya ang kanyang sedula at sinabi niya sa kanyang mga kababayan ang kanyang hudyat, sugod. Sabi niya, sugod. Ngayon uulitin natin. Sabi nila, konti na lang kayo. Sabi nila, hindi kayo tatagal. Sabi nila, mag-uuwihan kayo. Sabi nila, mamamatay ang apoy sa puso ninyo. Sabi nila, bukas maghahanap kayo ng kakainin nyo. Makakalimutan nyo ang testimonya ni Connie, Gutesa at ang lahat pa ng mga tao na lumalaban dito sa administrasyon na ito. Pero ang sabi natin, ang apoy sa puso natin hanggang ngayon lumalagab lang. At sa aking hudyat, sa pagtataas ng aking kamay, sabay-sabay tayong sisigaw. Kaya ba natin yun? Kaya! Ang isisigaw natin sa pagtaas ko ng aking kamay, sugod. Sugod! Kaya, testing nga. 1, 2, 3. Sugod! Hindi po sogo, ha? Sugod. Ganun lang yun, sir. At Nabitin lang, sir. Nabitin lang. Kailangan talagang gigil na gigil kayo. Yung para bang nahuli nyo yung mister nyo papasok sa beer house. Nakita nyo yung namutang sa inyo ng 10 taon na. Hindi kayo binabayaran. Biglang sumulpot. Diba? Yung utang mo! Ganyan ang ating sigaw. Ulit, sabihin natin. 1, 2, 3. Sugod! Sa aking hudyat, pag tinaas ko yung kamay ko, sabay-sabay tayong sisigaw ng Sugod! Malacanang! Tagi lang. Malacanang, pakinggan nyo ang tinig ng mga taong inyong inapi na ginawa ninyong mga ulila sa kanilang ama na pinadala nyo sa ibang bansa. Ngayon, gabing ito, sumisigaw ang taong bayan! Sugod! Pakinggan nyo ang tinig ng mga taong inyong pinapatay, inyong inalipusta, ipinakulong. Ngayon, tumitindig dito sa EDSA, binabawi ang kapangyarihan, ipinahiram sa inyo. Pakinggan nyo ang sigaw